boss, ngayon ay Nieto, at sa aming pong lugar, out of 45 soda sa Kainta, merong isang naprubahan, yung dating umahawak ng opisina ng CTRU, yun yung lugar ng Midtown. Ngayon, nakita ko po, nung unang upo ko, nakita ko po na talagang hindi advisable pambiyahe ang e-bike. Dahil, una, yung mga signal light nila, pangalawa, yung maintenance nila, walang nabibili na katulad sa tricycle. So, itong huli, nakita natin na talagang wala na. Ang una, ang maintenance nila, battery, apakamahal. Ngayon, kulang pa sa kinikita nila kasi dati yung Midtown na yan, ang nagsiservisyo dyan ay padjak. Ngayon, kinonvert sa e-bike. So, nakita po natin na talagang e-bike hindi advisable na pambiyahe. Ngayon, in-advise din natin ang mga e-bike driver doon na kumuha ng lisensya. So, sa ngayon, nag-kain sila ng request sa Office of the Mayor, sa kay admin at saka sa SB na kung pwede i-convert sa tricycle. Ngayon dinidinig pa yan, although tumututol yung mga karatig toda dahil ang ruta nila ay sa loob lang ng Midtown. Nakikita ko rin naman na talagang nagpupursige sila na ayusin pero wala talagang nabibili mga parts ng e-bike at nagkakaroon na ng mga aksidente. Kaya siguro kung maaprubahan man na ng e-bike ng nasyonal, siguro yung matibay na at dapat bigyan natin ng peace out. Siguro after 3 years, palitan natin. Yan lang po at magandang tanghali. Thank you, sir. Thank you. Long lang po yan, ha? So, hanggang po, yun po ang ating video so far. Maraming salamat. Okay. Ito lang yung kanina. Kailangan antayin muna yung batas na mula sa national bago gagawa ng local. Tama po yun. Ang LTO at MDA po ay nagkakaroon na ng masinsinang pag-meeting dyan tungkol po doon sa gagawin nilang rules and regulations regarding po dyan sa tamang paggamit po ng e-bike sa ating po mga private roads, sa public roads, sa main thoroughfares highway. So hintayin po muna natin at alam ko po ay malapit na po yan. Iniimbitahan po ng LTO dyan yung mga stakeholders po para po sa ganon ang batas na regulasyon na gagawin nila po ay masasabi natin talagang well-crafted po talaga. Sir Atty. Pipili ho bang gumawa ng batas ng lokal para sa ganun, maglagay muna ng signing na bawal dito ang e-bike? Actually, sabi ko nga kanina sa meeting, hihintayin po muna natin yung LTO, MDA, na rules and regulations, pero meron na po silang in-issue guidance nga, yung sinasabi ko na yung administrative order ng LTO, yung 2021-039, na kung saan po yung mga e-bike ay bawal po, ang magagamit lang po nilang karsada ay mga barangay road at saka private roads. So doon po sa main highway, talaga po hindi pinapwede. So usapin naman po ng racetrack, yung registration, sabi ko nga kanina, meron pong mga classification yan bago po ipa-race. Siguro po pipili gumawa ng signing ang mga lokal. Oo, para lang sa ganon, yung mga e-bike owners, alam nila yung kanilang dapat daanan. Kasi meron na namang order ang LTO dyan na bawal yun. Ngayon, ang usapin na lamang po doon sa registration at saka sa licensing ng driver ang matinding pinag-uusapan ngayon ng LTO. At sana nga, ito ng dating ng Marso, meron na talagang matibay na rules and regulation regarding yung sa pagre-register ng e-bike at sa paggamit o pagkuha ng lisensya ng mga e-bike. Thank you, Atty. Maraming salamat sa inyo.